Magandang araw sa inyong lahat sa buhay. May mga pakakataong ang itinuturing nating sandigan siya pa palang magiging dahilan ng ating pagbagsak. Paano mo tatanggapin na ang taong pinakasalan mo na nangakong makakasama mo sa hirap at ginhawa? Ay, unti-unti ka palang nilalamon ng kanyang pagiging mabuting anak sa paraang nakakasira na ngang inyong sariling pamilya. Ito ang kwento ni Kaisang, babaeng matalino kalmado at isang auditor na hindi basta-basta nadadala matatamis na salita. Samahan niyo akong tunghayan ang isang madramang paglalakbay ng pagbangon pagtatagdangang, hangganan at ang pagpili sa sariling kinabukasan. Handa na ba kayo? Tara simulan na natin. Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa kwentong ito. Ang asawa ko ay sumasahod ng 60,000 pro nagpapadala ng 45,000 sa nanay niya. At ang sabi pa ay kahit sino na raw ang humawak basta masaya ang nanay niya. Hindi ako nakipagtalo. Kumain na lang ako sa labas bago umuwi. Isang buwan ang lumipas. Ako nga pala si Nika, 32 taong gulang at nagtatrabaho bilang isang internal auditor sa isang kumpanya dito sa Makati. Para madaling maintindihan, ang trabaho ko ay tumingging sa mga numero para malamang kung ganuang gitsinatago ni gataw. Kaya sanay akong gimaging. Kaumado at sanay hinga kong gihingi. Agad manivala sa mga salitanggi parang gilaging tama. 3 taon na kaming kasal ngang, asawa kong si Marco. Nakatira kami sa isang hulugang tsondo sa ika-12 na palapak. Mula rito makikita ang kalsadang laging matrafik at tatat ng ilaw. Ang tsondo namin ay hindi kalakihan pero malinis mayos at sapat na para sa isang maliit na pamilya kung marunong lang magmahalan ang 2 tao. Ang biyenan kong, si Aling Elena ay nakatira sa probinsya. Hindi naman siya mahirap. May sariling bakuran, may mga pananim na prutas, may maliit na tindahan na pinapatakbo ngang iba. At andun din ang biyenan kong lalaki na si Mang Berting na napakabait. Ang boses ng biyenan kong lalaki ay parang patak ngang ulan sa bubong na yero. Naririnig mo lang pero hindi naman nakakapagbago ang isip ng kahit sino. Si Aling Elena talaga ang nasusunod sa lahat ng bagay. Madalas siyang may sinasabi na parang palaging tama. Ang bahay daw ay dapat may matibay na haligi dahil kung wala papasukin ito ngang ulan at hangin. Sayang nga lang at siya ang nag-akalang siya ang haligi habang ang ibang tao pati na ang manugang na tulad ko ay tingin niya lang bilang sahig ng bahay. Kahit nakatira kami ni Marco malayo sa probinsya, ang koneksyon sa pamilya niya ay parang isang mahabang sinulit na hindi napapatit. Tuwing buwan na papadala si Marco ngang pera sa nanay niya bilang tulong. Wala naman akong tutol doon dahil alam kong dapat tayong lumingon sa pinanggalingan. Bukod pa ron may edad na rin si Aling Elena. Makalayo sila at mahal ni Marco ang nanay niya. Naisip ko na normal lang iyon. Kaya lang ang normal na iyon ay naging ibang bagay nung isang maulan na gabi. Nangyari iyon nung katapusan ng Oktubre at ambon na simula pa ngang hapon pro tuloy-tuloy. Ginabi ako ngang uwi dahil natagalan ako sa pagre-review ngang ma-financial statement sa trabaho. Pagdating ko sa bahay nakpalit akong damit at dumiretso sa kusina gaya ngang nakasanayan. Hindi naman sa mahili, talaga akong magluto. Alam ko lang na kapaumuwi ang isang lalaki mula sa trabaho at may mainit na pagkain, mas madali siyang kumalma at kausapin. Nagluto ako ngang tinolang manok, isang bandehado ngang pritong talong may kasamang sasawan at maalat na itlog. Kasabay ngang pakalutong kanin ay ang pagbukas ni Marco ngang pinto. Nakatayo siya sa pasilyo. Medyo basa ang polo. May ilang patak ngulan sa buhok. Hawa ang bag niya. Pero ang mga mata niya ay may kakaibang kislap. Parang kislap ngang isang taong nanalo sa sugal ng hindi namumuhunan. Nitya tawag niya nga malakas. May maganda akong balita ngayon. Nag-angat akong tingin at nagpunas ang kamay sa apron. Ano ang balita yan at parang nanalo ka sa loto? Ngumiti si Marco, hinila ang silya at pabagsak na umupo. Tumaas ang sahod ko. Natigilan ako ang kalahating segundo dahil totoo naman sino ba ang hindi matutuwa sa pagtaas ang sahod. Nagtanong ako sa kanya,
Makano naman ang itinaas? Inangat ni Marco ang basong tubig? Inisang lago ito at naksalita na parang nagbabasangang isang panunumpa? 10,000 kada buwan. Sa isip ko agad na lumitaw ang mga numero. Pambayad sa Condo Association duwes, kuryente at tubig pagkain, parking at emergency funds. Hindi pa man ako tuluyang? Nakakangiti? Ay, nakapangalumbaba. Na si Marco, sa mesa, natila, seryosong seryoso. Nakapag-compute na ako, sabi niya. Mula sa buwang ito magpapadala na ako sa nanay ng 45,000. Napako ako sa kinatatayuan ko at ang sandok sa kamay ko ay napatigil sa hangin habang ang bangong tinola ay umaamoy sa paligid. Akala ko mali lang ang pakakarini ko? Makano, tanong ko ulit, sinusubukang panatilihing normal ang boses ko. 45,000. Diniinan ni Marco ang bawat salita na parang natatakot. Mafandi na. Matanda na si nanay sa probinsya. Kailangan niyang pamiling gamot at may magastusin pa raw sa bahay, kaya bilang anak ay dapat siyang maging mabuting anak. Binaba ko ang sandok at naglakad papunta sa hapakainan. Hindi ako agad umupo. Tinitigan ko si Marco ng diretso tulad ng pagtingin ko sa isang malaking pagkakamali sa financial report. Makano naman ang ititira mo para sa sarili mo, tanong ko. Sumagot si Marcong maikli 6,000. Dahan-dahan akong tumango-tango. 6,000 para sa personal mong gastusin, o taas nung sagot niya. Kailangan ko rin naman konting para sa kape, panggas at panggimik kasama ng mga kaibigan. Nagtanong uli ako, kalmado parang. Paano naman ang pambayad? Sa bahay pakang kuryong tutubig asosyasyon dus at ang ulog. Sa kondo paano natang ahatyang? Kinawe ni Marco ang kamay niya na parang nakmamagandang lupa. Ikaw na ang bahala diyan. Mas malaki naman ang sahot mo kaysa sa akin. Pareho lang naman kung sino sa mag-asawa ang hahawak. Basta masaya si nanay. Pagbagsak ng mga salitang iyon sa pakay na nakarinig akong isang maliit na pagklik sa dibdib ko. Parang isang kandado na biglang napihit pabaliktad. Hindi ako yung tipong sumasabog sa galit at wala rin akong ugaling gumawa ng iskandalo sa gitna ng hapunan. Pero malinaw kong nakikita na ang pagiging mabuting anak na sinasabi niya ay hindi na totoo kundi isang palabas na lang para magbuhat ng sariling bangko gamit ang pagod at pera ko. Hinila ko ang upuan at umupo. Akala ni Marco ay pupurihin ko siya, kaya ngumiti pa siya ng may pagmamayabang. Ano maganda ba ang naging computation ko, tanong niya. Nagsalin ako ng tinola sa mangkok at inilagay sa harap niya. Ang boses ko ay kasing patang nagbabasa ng memo. Tumaas lang ang sahot mo? Dapat sana ay gumaan na ang pasanin nating pamilya. Pero inilipat mo lahat ng bigat na iyon sa akin at tinawag mo itong pareho lang kung sino ang humawak. Napakunot no si Marco. Bakit naman ganyan kabigat ang sinasabi mo? Tiningnan ko siya. At tiningnan ko ang mga nakahain. Lahat mainit mabango. At lahat ay pagod ko sa pagluluto. Bigla akong natawa dahil ang sitwasyon na ito ay parang eksaktong nasa isang restaurant. Ako ang nagluto. Ako ang nagain, ako ang nagbayad habang ang kumakain ay nagbibigay pa ang sermon habang ngumunguya. Ibinaba ko ang mga kubiertos ko at dahan-dahang nagsalita. Hindi ko pinipigilan ang pagtulong mo sa magulang mo, pero gusto kong maintindihan. Gusto mo bang pasayahin ang nanay mo gamit ang pera mo o gamit ang pera ko? Agad nanay ni si Marco. Para nating dalawa yan, mag-asawa tayo tapos ganyan ka magkwenta. Hindi ako nakipagtalo. Nagtanong lang ako ulit ka isang tanong na kasi nilambot ka umihip na hangin. Kung pera nating dalawa yan, bakit naktira ka lang ng 6,000 para sa sarili mo at ang parte ng pamilya? Natin ay iniasa mo na lahat sa akin. Napatigil si Marco ng isang segundo. Ibinuka niya ang bibig niya pero isinara ulit na parang natamaan sa mahinang parte. Nakita ko ang panandaliang inis sa kanyang mga mata. Alam kong kukunin ko sa kanya ang pakiramdam na nakagawa siya nga isang napakabuting bagay. Ibinaksak ni Marco ang kubiertos niya sa mesa at nagsalita ng matigas. Nakapagdesisyon na ako. Huwag mo
na akong pahirapan. Tumango ako at ang nasa loop ko ay hindi apoy ng galit kundi isang malinaw at malamig na yelo. Naalala ko tuloy yung kasabihan na madaling makipagplastikan sa ibang tao, pero ang mag-asawa ay hindi dapat nag-away ng dahil lang sa pera kung iniisip ng isa na sa kanya ang buwang bakuran habang ang isa ay tagalinis lang ng dumi. Tiningnan ko si Marco at ngumiti ng bahagya. Napakapulis nito, akala niya ay pumayak na ako. Sige kung desidido ka na igagalang ko iyan. Bumuntong hininga si Marco na parang nabunutan ng tinik. Agad niyang kinuha ang kutsara niya at kumain habang pumupuri pa ang sarap ng tinola ngayon. Hindi ako sumagot. Tahimik lang akong kumain ng ilang subo bago tumayo para maglikpit. Sa isip ko sunod-sunod na nakapila ang mga numero. Hindi ako mapagiganteng tao, pero ako ay isang auditor. Kapag nakakita akong panganib, kailangan kong gawan kong paraan para makontrol ito. Sa labas ng bintana patuloy ang pagpatakang ulan at ang mga ilaw ng siyudad ay nagre-reflect sa salamin. Habang nahuhugas ako ng pinggan at naririnig ang daloy ng tubig, kakaiba ang naging kalmado ng pakiramdam ko. May mabagay na kung sasalungatin mo agad ikaw pa ang lalabas na walang utang na loob sa kwento nila. Wala akong balak maging kontrabida sa script na isinulat ng ibang tao. Babaguhin ko ang takbo ng laro gamit ang mismong nga salita niya. Tumalikod ako sa lababo at tiningnan ko ang sala kung saan nakaupo si Marco at nag-scroll sa phone niya kalmadong-kalmado na parang isang taong kakatapos lang mag-close ng deal. Sinabi ko sa sarili ko na maging kalmado lang tulad ng pag-close ng balance sheet. Sabi mo kahit sino ang humawak ay pareho lang, sambit ko. Kaya simula bukas may intindihan mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pareho lang. Kinabukasan ng umaga nagising ako ng maliwanag na ang kalangitan. Hindi dahil nakatulog ako ng mahaba kundi dahil sinadya kong hindi iyon ang alarm ko. Tahimik ang buong tsondo, tuloy-tuloy ang andar ng aircon. Tumigil na ang ulan sa labas at naiwan na lang ang mahahabang pata ng tubig sa salamin ng bintana na parang may kamay na nakpunas sa isang kalungkutang hindi pa natutuyo. Bumangon ako sa kama at dumiretso sa banyo. Dumaloy ang maligamgam na tubig sa mga balikat ko. Kakaiba ang pakiramdam ko. Hindi ako masaya na nakakaganti at hindi rin ako nasasaktan. Isa lang itong estado ng pagiging gising na gising. Ito yung klaseng pagising ng isang taong nakadiskubre nga, kakulangan sa budget ng bahay na siya lang pala ang palaging nakpupuno. Lumabas ako at nagbihis ng maayos na pamasok sa opisina. Nag-makeup ng kaunti at dumaan sa kusina. Hindi ko binuksan ang refrigerator. Hindi ako nagsayang at hindi ako naglagay ng kaldero sa kalan. Kinuha ko lang ang bag ko. Chinek ang cellphone ko at naglakad palabas ng pinto. Dun palang sumilip si Marco. Magulo pa ang buhok at lukot pa ang suot na t-shirt. Nukusot siya ng mata at lumingalinga parang may hinahanap na nakasanayan. Hindi ka pa nagluluto, boses pa lang bagong gising niya ay may halong panunumbat. Nakatayo. Ako habang nagsusuot ni sapatos at kalmadong sumagot. Kakain ako sa labas. Paano naman ako kakain? Tiningnan ko siya ngang isang segundo. Hindi ako ngumiti at hindi rin mabigat ang pananalita ko. Ikaw na ang mag-budget. Ikaw naman ang may hawa ng pramo. Nakatayo lang si Marco na parang may bumara sa lalamunan niya. Hinila niya ang upuan pabagsak na umupo at binuksan ang kabinet para maghalungkat. Narinig ko ang kalampak ng makamangkok ang malakas na pakbukas at paksara ng pinto na kabinet. Eksaktong tunog ng isang taong inis na inis pero hindi alam kung saan ibubunton. Binuksan ko ang pinto at bago ako umalis nag-iwan ako nga isang simpleng mensahe na parang nagtatanong lang ng panahon may instant noodles at itlog diyan sa kabinet. Bahala ka na kung anong gusto mong iluto. Maikli ang sagot ni Marco, alam ko. Pumasok ako sa elevator. Pinanood ko ang pagbaba ng mga numero. Pero nanatiling payapa ang dibdib ko. May mga babaeng kapag nagagalit ay iyak at magsusumbong pero ako kapag nakita kong nilapastangan ang hangganan ko, iisa lang ang paraan ko para baguhin ang pananaw niya. Kung gusto nilang magmalinis, hayaan mo silang mabuhay sa sarili nilang prinsipyo. Dumaan ako sa isang karenderya malapit sa opisina na nagbebenta ng tapsilog. Amoy na amoy,
ko ang bangong sinanggak. Umorder akong isang buwang meal at humingi pang iced coffee. Pagkatapos binayaran ko agad at biglang pumasok sa isip ko ang kasabihang mamaluktot kapag maikli ang kumot na akala mo ay tungkol lang sa budget sa bahay pro kwento pala ng totoong buhay. Kung gusto nilang kunin ang masarap na parte sa sarili nila, hindi naman pwedeng habang buhay na ako ang maghahain para sa kanila. Pagdating sa kumpanya isinaksak ko ang laptop ko at tiningnan ang schedule ko. Nakita ako ang katrabaho kong si Ina na maagang dumating at ngumiti siya. Ang ganda mo ngayon. Ah, May, magandang balita ba? Ngumiti rin ako pero yung tipong pang-opisina lang. Masaya sa konteksto na naayos ko ang ilang bagay kanina lang. Hindi ko pa naubuzang gikapi ko nang gitumunog yung gifoni ko dahil sa mensahe ni Marcuano bang ginagawa mo na lahat tuloy, ako sa trabaho kazinji, ako nakakain. Binasa ko iyon pero hindi ako sumagot agad. Makalipas ang 5 minuto nag-message ulit siya mag-asawa tayo pero grabe ka na makapakreak. Ang pagpapadala ko sa nanay ko ay pagpapakita lang ng utang na loob. Pataop kong ibinaba ang phone ko sa mesa at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Alam ko ang ganitong klaseng malinyahan. Kapag sumagot ako gamit ang emosyon mahuhulog ako sa patibong na ang labo mong kausap na sadyang ginawa niya. Nang magdatanghali na, binuksan ko ang expense tracker ko sa laptop. Nakasanayan ko nang ilista ang mga fixed expenses. Hindi dahil sa kuripot ako kundi dahil mahirap ipasok ang pera sa bahay na parang hangin sa bakanteng lot. Kung hindi tayo mag-ingat saka lang natin may intindihan kapag ubos na ang pera. Habang nagtatip ako. Ay. Napisip ako, ronta kuryant at tubig asosyasyon du at ulog, sa kondo hindi naman basta-basta lumilitaw ang mga iyan. Kung sinasadyang ang isang tao na pagaanin ang responsibilidad niya para sa pamilya babagsak ang lahat ng bigat sa balikat ng maiwan at sasabihin pa nila na isa siyang dakilang asawa. Tanghali na at kumain ako sa tiyantien ng opisina. Hindi naman mamahalin pero malinis at masustansya. Pagkatapos kong kumain naglakat-lakat ako saglit sa lobby para matunawan bago bumalik sa desk. Nag-vibrate na naman ang phone ko at sa pagkakataong ito tumatawag na si Marco. Tinitigan ko muna ang screen ng ilang sandali bago ko sinagot. O bakit? Pabulong na nagsalita. Si Marco. Na parang nakpipigil na inis. Pwede ka bang umuwi na maaga at magluto? May kakausapin akong kliyente, mamayang gabi kaya gagabihin ako. Simpleng tanong lang ang ibinalik ko sa kanya May. Tinira kang 6,000 para sayo di ba bakit hindi ka nalang umorder ng pagkain? Natahimik sandali si Marco at saka nangit-nangit ang ngipin. Puro ka nalang pera. Lagi mo nalang binabalik sa pera. Sumagot ako kalmado pa rin. Hindi ko binabalik sa pera. Ipinapaalala ko lang sa iyo yung sinasabi mong kahit sino humawak ay pareho lang ayan na, nangyayari na ng eksakto sa gusto mo. Huminga ng malalim si Marco at binaba ang telepono ng malakas. Kinahapunan umuwi ako sakto sa oras, ngang labasan pero hindi ako dumiretso sa bahay. Dumaan muna ako sa supermarket para bumili ng ilang prutas at gatas puro para sa akin lang at wala para sa ibang tao. Pagdating ko sa Tondo nakita kong nasa bahay na si Marco. Nakasandal siya sa sofa nakakunot ang noo at sa harap niya ay may isang mangkok ngang kalahating nakain na instant noodles na namo na ang malamig nitong sabaw. Tiningnan niya ako na parang isang taong inabandona. Masaya ka na ba sa ginagawa mo? Ibinaba ko ang mga pinamili ko. Isinabit ko ang jacket ko at mabagal na nahugas ng kamay. Hindi ako sumagot agad. Makalipas ang ilang sandali saka lang ako lumingon sa kanya. Gutom ka na ba tanong ko? Lalo siyang sumimangot. Bakit mo pa tinatanong yan nakita mo namang kumakain na akong noodles tapos tatanungin mo pa ako? Tumango ako. Kaya mo naman palang asikasuhin ang sarili mo eh. Biglang tumayo si Marco. Nicha huwag mo nga akong subukan, ginagawa mong napakalamig ng bahay na to. Tiningnan ko siya ng walang kurap. Nakakamali ka. Hindi ko ginagawang malamig ang bahay natin. Tumigil lang ako sa pagbibigay nga, init na ako lang mag-isa ang gumagawa.
Natigilan si Marco at ang mga mata niyang gali ay napalitan ng inis dahil alam niya na tama ako. At kapag tama ang isang tao, nakakainis talaga. Pumasok ako sa kwarto, kinuha ko ang notebook na nilistahan ko ang gastusin at inilapag ito sa mesa ng dahan-dahan. Hindi ko ibinaksak o hinagis. Nilapag ko ito na parang isang official audit document. Gusto mong magpadala ng 45,000 sa nanay mo, hindi kita pinipigilan. Pero simula ngayong araw huwag mo na ring isipin na ang paghahay ng pagkain pagbabayad ng bahay kuryente at tubig ay mga obligasyon na automatic kong sasagutin. Isang kahoy lang hindi nakakagawang ang bundok. Ang pamilya ay hindi unlad kung mag-isa lang ang kumikilos habang ang isa ay nakatingin lang at inaako ang lahat ng papuri. Nakatayo lang si Marco, tikom ang mga labi. Gusto niyang sumagot pero wala siyang mahanap na salitang hindi ko kontra sa sarili niya. Tinalikuran ko siya at pumunta sa kusina. Naksalin akong isang basong tubig para sa sarili ko. Sobrang tahimik sa loob ng bahay na maririnig mo ang tunog ng wall clock tiktak ng tiktak, parang napapaalala na may mga bagay na maayos na tumatakbo nun dahil lang may isang taong palihim na nagpapalit ng baterya. Kinaumagahan ng ikatlong araw hindi ko napinansin kung ano ang kinakain niya o kung anong oras siya umaalis papasok sa trabaho. Hindi ko rin tinanong dahil kanya-kanya muna kami. Mukha mang napakalamig tingnan pero ito ang pinakababang limitasyon kapag ang isang tao ay pumirma ngang kasunduan ng mag-isa at inipasa lahat ng responsibilidad sa kanyang asawa. Bandang 8:30 nang umaga habang ni-review ko ang ilang billing documents, nag-vibrate ang phone ko. Isang message mula sa admin ng kondo, June na po ang monthly parking fee ng inyong unit. Kung hindi po ito ma-renew ay, mako-convert ito sa pay-per-use rate. Tinitigan ko ang text na iyon ng medyo matagal. Dati-rati, ako na ang nagbabayad, niyan na parang nudging, ugali ko na para madali, at iba sa bala. Abang, si Marco naman, ay magdadrive na lang. Pababa sa base mo, itatap ang card palabas at hindi man lang nagtanong kung sino ang nagbabayad, nega-card na yon. Inignore ko ang message. Hindi dahil nakukuripot ako kundi dahil may gusto akong patunayan. Sabi nga nila walang mangyayari kung walang puhunan. Gusto kong makita kung paano siya gagawang ang paraan kapag ang lahat ng pabor ay hindi na basta-basta dumarating sa kanya. Tanghali na ng message siya, nagbayad ka na ba na parking fee? Sabi ng guard, expired na raw ang card ko. 2 salita lang ang isinagot ko, hindi pa. Pagkasen kong 2 salitang iyon, naging tahimik ang screen ng halos 10 minuto bago siya tumawag. Nicha, sobra na tong ginagawa mo ha, expired na ang card. Sobrang mahal ngang pay-per-use parking. Narinig ko sa boses niya ang pagmamadali ngang isang taong hihingi ng bayad pero walang handang para sa pitaka niya. Kalmado pa rin ako. Ikaw na ang gumawa ngang paraan diyan. Ang 6,000 mong allowance ay pwedeng-pwede mo namang gamitin sa ganyang lehitimong gastos. Nanggigil si Marco. Ano namang mararating ng 6,000? Alam mo ba kung magkano ang pay-per-use parking dito sa business district? Naman tumango ako. Mas alam ko pa iyan kaysa sa akala mo. Ang trabaho ko ay tumingin sa manumero, kaya alam ko na ang malilit na gastos ang unti-unting pumapatay sa tao. Pero hindi na ako nak-lecture. Sumagot na lang ako, i-budget mong mabuti ang pera mo at huwag kang gumastos ng padalos-dalos base sa emosyon. Natahimik siya. Narinig ko ang mabigat niyang pahinga bago niya binaba ang linya. Kinahaponan lumabas ako para makipag-meeting sa isang kliyente. Uminit na ulit ang panahon at sobrang traffic sa kalsada. Nang dumaan ang sinasakyan kong taxi sa isang gas station, bigla kong naalala na ang sasakyan namin ay napakalakas lumala ng gasolina na parang umiinom lang ng tubig at ang gas ay hindi nabibili ng utang na loob. Mag-alas 6 na nang makarating ako sa lobby ng kondo at sumakay ng elevator pakyat sa 16th floor. Pagbukas ko ng pinto ng bahay, nakita kong nakaupo na si Marco. Hindi pa siya nagpapalit ng polo. Nakaluwag ang necktie niya at lukot ang mukha na parang kalderong pinipigilan ang kulo. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. I-transfer mo akong 5,000. Ibinaba ko ang bag ko at tiningnan siya. Para saan ang 5,000?
Panggas parking tapos may kakausapin pa akong kliyente bukas. Mabilis ang pagsasalita niya na parang natatakot siyang magtanong pa ako. Nahugas muna akong kamay bago humarap ulit. Kakasabi mo lang na nagtira kang 6,000 para sa sarili mo. Kwenta mo ba ay kulang kang 8,000 buwan-buwan? Malakas na pinalo ni Marco ang sofa. Huwag mo nga akong i-audit dito sa loob ngang sarili kong bahay. Natigilan ako saglit at mapaklang ngumiti. Kung hindi kita i-audit dito sa bahay, sa labas kayo, i-audit ngang ibang tao. Bigla siyang tumayo. Nicha nilalagay mo ako sa alanganin? Tiningnan ko siya ng diretso. Hindi. Ikaw ang naglagay sa sarili mo sa alanganin. Pinili mong magpadala ng 45,000 sa probinsya. Pinili mong magtira lang ng konti para sa sarili mo. Ginagalang ko lang ang naging desisyon mo. Nagniting inikipin ni Marco. Ang galing mong magsalita, pero kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong ma-maintain ang connections ko. Tumango ako. Tama. Kailangan ng pera sa connections. Kung ganun huwag mong ipadala lahat ng sahot mo at huwag mo akong gawing ATM mo. Humakbang palapit si Marco. Mas mababa ang boses niya pero may diin. Kapag hindi ka nag-transfer paano akong makakapasok sa trabaho bukas? Kinuha ko ang cellphone ko hindi para makipag-away kundi para ipakita ang katotohanan. Binuksan ko ang expense tracker na ginawa ko matagal na. Nandun lahat ng linya ng fixed expenses at pati na rin ang emergency funds. Inikot ko ang screen paharap sa kanya. Tingnan mo ito. Ito ang mabinabayaran ko ngayon hulog sa Chondo Association Dues Kuryente at Tubig Pagkain at Insurance. Gusto mong saluhin ko ang lahat, ibig sabihin tinanggalan mo na ako ngang karapatang huminga. Sumulyap lang si Marco bago umiwas ng tingin na parang natatakot harapin ang sarili niyang pagkakamali. Nagbitiw siya ngang salita mag-asawa tayo pero ganyan ka magkwenta. Paano tayo mabubuhay ng ganyan? Mabilis akong sumagot. Malumanay ang boses ko pero hindi malambot ang puso ko. Ang mahirap na buhay ay kapag ang isang tao ay gustong maging bayaning anak gamit ang pera ng asawa niya. Madaling pagpasensyahan ang isa't isa kapag mamahalan. Pero kung pipilitin mong maktis ang isa ang bilog na bato, ay magiging matigas. Nainis si Marco at lumabas sa balkonahe para manigarilyo. Hindi ko gusto ang amoy ng usok pero hindi ko siya pinagsabihan. Hinayaan ko siyang langhapin ang sarili niyang problema. Maya-maya pa ay bumalik siya sa loob at nag-ibangan diskarte. Bumait ang boses niya, yung boses ng isang taong nakikipag-deal. Sige na ay transfer mo, nasa akin ang isa. Babayaran ko sa susunod na buwan. Tiningnan ko siya at malinaw kong nakita ang pakukwenta sa likod ng pagiging mabait niya. Tinanong ko siya paano mo babayaran. Babayaran mo gamit yung linyahan mong kahit sino humawak ay pareho lang. Natigilan siya at namula ang mukha niya. Dahil ibinalik ko lang sa kanya ang mismong salitang ginamit niya para ipilit ang gusto niya. Ibinasiwas ni Marco ang kamay niya. Ang hirap mo talagang kausap. Sabi nga nila kapag ang babae ay masyadong matigas pinutol ko agad ang sasabihin niya ng napakakalmado, mababali. Huwag kang mag-alala kaya ako matigas ay para hindi ako mabali. Napatigil siya. Makalipas ang ilang sandali padabo niyang kinuha ang susingotse niya at naglakat palabas. Narinig ko ang pagbagsak ng pinto at ang mabilis niyang ngayabak sa pasilyo. Bumaba siya sa basement pero umakyat din kaagad makalipas ang ilang sandali mas mukhang inis pa kaysa kanina. Hindi ko na kailangang magtanong pa para manghula. Sigurado akong ang mahal na paperuse parking fee. Ang bumutas agad sa wallet niya. At hindi pa kasama ang panggasolina. Inihagis niya ang cellphone niya sa mesa at nagsalita ng pabalang pinagbabayad ako nguwart ng pay-per-use fee. Kapag hindi ako nakapag-renew ng monthly card bukas patay ako nito. Nagsalin akong isang basong tubig at inilapak sa harap niya. Di mag-renew ka na. Tiningnan niya ako at dumilim ang mukha niya. Saan ako kukuhang pera? Tipid akong sumagot. Nakabudget na iyan sa sahot mo diba? Tahimik ang buong Chondo. Tanging ang andar lang ang aircon ang maririnig.
Tumingin ako sa labas ng bintana. Maliwanag ang siyudad at ang nasasakyan ay parang ilog na walang katapusang umagos. Dito walang magtatanong sa iyo kung mabuti kang anak o hindi, ang itatanong lang nila sa iyo ay kung nagbayad ka ba sa tamang oras. Nakaupo lang si Marco doon at sa unang pagkakataon naintindihan niya ang isang napakatotoong aspeto ang buhay hindi nakakabili inggas ang yabang. At hindi, sapat ang 6,000 para maging bida siya sa sarili niyang kwento. Nang gabing iyon maaga akong umuwi kaysa sa nakasanayan hindi dahil naawa ako kaninuman kundi dahil may debt ako sa sarili ko. Ni-review ko ang listahan ng fixed expenses na matagal ko ng palihim na binabayaran para lang tumahimik na ang lahat. Papasok na ang dry season at wala ng ulan pero ramdam ko pa rin ang lamig ng hangin sa pasilyo ng kondo. Lumabas ako ng elevator. Tiningnan ang ilaw sa pasilyo na pantay-pantay ang liwanag at ang security camera na kumikislap-kislap na parang matang tao. Binuksan ko ang pinto ng bahay namin pro madilim sa loob. Tumayo lang ako na saklat. Hindi ito yung dilim dahil lang pinatay ang ilaw para makatipid kundi dahil naputulan talaga ang kuryente. Kinapa ko ang switch sa pader at pinindot ito ang ilang beses. Walang pamilyar na tunog ng pek-click. Tanging tuyong katahimikan lang ang narinig ko. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko at dumiretso sa balkonahe. Para silipin ang ibang mga unit, maliwanag ang kabilang bahay. At rinig na rinig ang ingay ng TV nila. Ibig sabihin hindi brownout sa buwang building. Bumalik ako sa loob para i-check ang breaker at Metro NG Current. Lahat namang ay normal maliban lang sa isang papel na nakadikit sa mismong pinto, Notice of Disconnection due to Overdue Payment. Matapos kong basahin inilapag ko ang cellphone ko sa mesa at umupo sa sofa. Nakakapagtaka hindi man lang ako nataranta. Naisip ko na tamang-tama lang na ang mga bagay na binabayaran ko ng maaga nun ay hayaan ko na sa natural na proseso ngayon. Kapag overdue puputulan ka talaga. Wala namang pakialam ang kumpanya ng kuryente kung nag-away man kaming mag-asawa. Pasado 8:00 gabi nang bumukas ang pinto. Pumasok ka si Marco na nakasapatos pa rin na tinihagis ang susi sa estante. Tulad ng nakasanayan niya, pinindot niya ang switch sa sala. Madilim. Pinindot ulit ni Marco ang switch, madilim pa rin. Ha, brownout ba? Maikli ang naging sagot ko, hindi. Kung hindi brownout bakit ang dilim nilabas niya? Ang cellphone niya at nag-flashlight papunta sa breaker box. Ano na namang ginawa mo dito? Nakatayo pa rin ako at sinabi ko ang totoo. Naputulan. Natigilan si Marco. Naputulan, bakit tayo naputulan? Tinuro ko ang papel na nakadikit sa pinto na galing sa Meralco. Hinablot niya ang papel at mabilis itong binasa bago siya biglang lumingon sa akin. Bakit overdue, hindi mo ba binayaran ang kuryente? Tiningnan ko siya at ang boses ko ay kalmado na parang nagbabasang listahan. Hindi pa ako nakakabayad. Ano bang problema mo niya? Panggigil niya. Pati kuryente hindi mo binayaran, paano tayo mabubuhay nito? Hindi ako nakipagtalo. Nagtanong lang ako ng isang bagay sa kanya. Saan mo ba inakalang nanggagaling ang pambayad natin ng kuryente? Mabilis namang sumagot si Marco. Siyempre ikaw ang nagbabayad, ikaw naman palagi ang nagbabayad niyan dati pa. Tumango ako. Dahan-dahan akong tumango. Ako ang palaging nagbabayad dati pa. At mula nun hanggang ngayon inisip mo na obligasyon ko talaga yan. Namula ang mukha ni Marco sa inis. Anong kalokohan to? Nagagalit ka lang dahil nakpadala akong para kay nanay. Anong kinalaman ng kuryente at tubig natin doon? Tumayo ako at naglakad papunta sa dining table. Kung saan nakapatong pa rin ang expense notebook ko at ang laptop na inuwi ko. Binuksan ko ang laptop ko at yumilaw ang screen nito. Ang asul at malamig nitong liwanag ay tumama sa mukha niya. Hindi na ako nagsalita ng marami. Binuksan ko lang ang file na matagal ko nang ginawa ang listahan ng fixed expenses natin sa bahay. Halika rito, sabi ko. Lumapit si Marco na mainit pa rin ang ulo. I scroll ko ang kursor pababa sa bawat item, association dues, internet, tubig, kuryente, parking, banglon. Binasa ko ito ng mabagal.
Ito ang mga bumubuhay sa isang bahay. Walang kuryente, walang heater, walang wifi. Itong kondo natin ay magiging 4 na pader na lang. Sumulyap si Marco at sumagot, pabalik, malaki naman ang sahod mo. Bakit hindi mo binayaran para hindi maputulan? Kalmado pa rin. Sabi mo na padala ka ng 45,000 at 6,000 ang tinira mo para sa iyo. Tapos sa akin mo inasa ang lahat ng gastusin sa bahay. Ngayong dumating na ang bills, tinatanong mo kung bakit hindi ko binayaran. Ibig sabihin ba nito inako mong obligasyon ko? Talagang bayaran ang lahat ng to? Inihagis ni Marco ang disconnection notice sa mesa. Tumaas ang boses niya, nagpadala ako sa nanay ko, pagpapakita ko yun ng pagiging mabuting anak. Ikaw na asawa ko, hindi mo man lang inisip ang kapakanan ko. Hindi ko tinaasan ng boses ang tono ko. Sumagot lang ako, hindi masamang maging mabuting anak. Pero kung ang pagiging mabuting anak mo ay ubos sa pondo ngang sarili mong pamilya at ipapasa mo lahat sa asawa mo, hindi na iyon pagiging mabuting anak. Pamimilit na iyon, sumigaw si Marco sa inis. Ang galing-galing mong magsalita. Masyado kang nakukwenta ngang bawat piso. Paano tayo magiging masaya niyan? Tiningnan ko siya ng diretso. Paano magiging masaya kung ang isa sa atin ay kinikilalang mabuting anak habang ang isa ay nakukumahok sa pambayad ng kuryente at tubig para hindi maputulan? Kung marunong kang magtipid ay sasapat ito. Pero walang pagtitipid ang makakasapat kung patuloy mong pinupunit ang kumot natin para ipamigay sa iba. Napatigil si Marco, nakaramdam ngang inis at nagsimulang umatake ngang personal. Huwag mong idawit ang nanay ko, matanda na siya at kailangan niya ng pera. Tumango ako. Kung kailangan ng nanay mo, pwede ka namang magpadala ng tamang halaga lang. Pero halos ipadala mo na lahat ng sahod mo at inaasahan mong sasaluhin ko ang matitira. Sa tingin mo ba patas yon? Hindi niya sinagot ang tanong na iyon. Tumalikot siya at sinuntok ang pader malapit sa refrigerator. Paano na ngayon? Walang kuryente. Paano tayo kakain? Mamamatay tayo sa init dito. Sabi ko sa kanya, pwede kang bumaba ngayon para magbayad ng kuryente o bukas na lang ikaw ang bahala. Hindi kita pipigilan. Lumingon ng mabilis si Marco. Saan ako kukuha ng pera? Parang hindi mo naman alam. Kinuha ko ang cellphone ko, binuksan ang banking app at saka ko ito isinara. Hindi ko ipinakita ang balance ko at hindi ko kailangang patunayan na may pera ako. Sinabi ko lang ang isang pangungusap na nagpatigil sa kanya. Nagtatanong ka kung saan ka kukuhang pera, pero nakuha mo pang magyabang kanina na kahit sino humawak ay pareho lang. Nanlaki ang mamate ni Marco. Tiningnan niya ako na parang ngayon lang niya ako nakilala. Baka hindi niya inaasahan na ang asawa niyang tahimik sa bahay ay kayang magsalita ng diretsahan, walang labis at walang kulang. Bumigat ang gipaligid sa lubi, energy kwarto, walang gihangging mula sa electric fan, walang air purifier. Kung ditangging init, langgi na, tawat matinding ipagikainis. Makalipas ang ilang sandali, nilabas ni Marco ang wallet niya at nagbilang ng pera. Nakita kong pabalik-balik ang pagbibilang niya na parang natatakot siyang magkamali. Ang 6,000 budget niya sa sarili ay parang malaking pera kung pakinggan, pero paharap sa mga totoong gastusin para lang itong maliit na palanggana sa harap ng baha. Nakukumahok siya na tila nagmumura, pero walang boses na lumabas at nagsuot siya ng sapatos para lumabas. Bago siya umalis, lumingon siya at nagsalita ng may pagbabanta, gumagawa ka lang ng sakit sa ulo sa maginagawa mong yan. Umupo ako sa sofa habang nakabukas pa rin ang screen ng laptop ko. Sumagot ako ng mahina, ang totoong sakit sa ulo ay kapag akala ng isang tao na siya ang boss, pero ang totoo ay nakikipamuhay lang siya sa tulong ng asawa niya. Sumara ang pinto at naiwang madilim ang buong kondo. Pumasok ako sa kwarto at binuksan ko ang drawer para kunin ang scented candle na hinagamit ko tuwing brownout at sinindihan ito. Ang dilaw na liwanag ng kandila ay sapat na para pailawin ang isang sulok ng lamesa. Hindi ko iniisip na masama ako.
Malinaw lang sa akin na kapag nagpatuloy ako sa pagiging tahimik, magiging anino lang ako sa mismong tsondo na pinahirapan kong hulugan. Sabi nga nila ang kabutihan ay nagbubunga ang biyaya. Pero tama lang yun kung hindi hahayaang mauwi sa katangahan ang pagiging mabait. Kinaumagahan may kuryente na kami ulit at hindi ko na tinanong kung anong oras nagbayad si Marco at hindi na rin siya nagsalita. Nakikita ko na lang siyang pabalik-balik sa tsondo na parang puyat nakakunot ang no at nabawasan ang mga pangaral niyang salita. Pumasok pa rin ako sa trabaho tulad ng dati. Sa daan bumili ako ngang isang supot ngang suman sa paborito kong tindahan sa ilalim ngang footbridge. At habang kumakain ay inisip ko ang kakaibang pakiramdam nitong nga nakaraang araw. Buhay pa naman, ako umihinga at nagtatrabaho. Pero bigla ko na lang na-realize na may imbisible na utang pala akong matagal ko nang binabayaran para sa ibang tao. Pasado 10 ngongo habang nagre-review ako nga kontrata nag-vibrate ang cellphone ko. May tumawag na unknown number pero pakakita ko pa lang sa unang digits ay alam ko na agad number iyon sa probinsya. Sinagot ko ang tawag. Hello po, nakikinig ako. Wala man lang naging simpleng pakbati ang nasa kabilang linya. Ang boses ni Aling Elena ay diretso ngunit kasing talas ng isang manipis na kutsilyo. Ikaw ba yan, Nika? Sabi ni Marco ay nakpadala raw siya ngayong buwan. Bakit kulang? Natigilan ako. Nagtanong ako ulit para makasigurado. Kulang pa? Anong naging kulang po? Makulang ng pera. Kulang, sigaw ni Aling Elena. Ano namang magagawang 45,000 na ipinadala. Niya may pambili ng gamot, panggastos sa fiesta at marami pang iba. Sabi ni Marco tumaas daw ang sahod niya pero ganyan lang ang ipinadala niya, yung natira raw ay hawak nga asawa niya. Nang marinig ko iyon naintindihan ko na. Lumalabas na sa kwento nila ako na pala ang nagtatago ng pera. At hindi lang basta nagtatago kundi parang inaakusahan pa akong nangungurakot. Huminga akong malalim at nanatiling magalang at mahinahon ang boses ko. Mas si Marco po ang nagdesisyon kung makano ang ipapadala niya. Wala po akong kinalaman doon. Umungot si Aling Elena ng patuya. Walang kinalaman pero bakit nakulang sasabihin ko na ang toto matanda na ako at ayokong gumawa nga issue. Pero ang pera nga anak ko ay para suportahan ang nanay niya. Ikaw bilang manugang huwag, kanamang masyadong mukhang pera at nakukwenta, gaya nga tao diyan sa Maynila. Ang linyang, huwag magmukhang pera at nakukwenta, ay parang banayat lang, pero sa totoo lang isa itong pag-atake sa aking dangal. Parang sinasabi niyang materyoso ako na madamot ako at pinipigilan ko ang pera na hindi naman sa akin. Hindi pa rin ako nakipagtalo. Tinanong ko na lang kung makano ba talaga ang kailangan niya para malaman ko. Agad na sumagot si Aling Elena na parang may handa na siyang kwenta mag-transfer ka pa ngang 5,000. Napatingin ako sa screen ng laptop ko at sam nga numero sa report na ginagawa ko. Ang 5,000 para lang hingi ng parang bumibili ngang gulay sa palengke. Pero sinabi ito ni Aling Elena ng napagkakalmado na parang sa isang pindot ko lang ay mapapadala agad ang pera. Tinanong ko siya, bakit po? Saan niyo po gagamitin ng madalian? Tinaasan ako ng boses ni Aling Elena. Bakit ang dami mong tanong? Iba ang kalakaran dito sa probinsya kumpara diyan sa lungsod. May mga gastos dito sa bahay at nakatingin ang mga kamaanak natin. Kapag nakita nilang kinukulang ang biyenan mo, pagtatawanan tayo nga tao? Natawa na lang ako sa isip ko dahil kahit saan man pareho lang ang mga tao, pagtatawanan kanila kapag hindi ka sumunod sa inaasahan nilang ibibigay mo. Pero hindi ko na lang yung sinabi. At sumagot ako, sig. Pakakausapin ko muna si Marco tungkol dito. Galit na sumagot si Aling Elena. Ano pa ang pag-usapan ninyo? Kung mahal mo ang asawa mo, dapat alam mo kung paano tumulong. Kumikita naman si Marco at tama lang na asikasuhin niya ang nanay niya. Huwag kang magigpit sa pera para hindi siya mapahiya. Nang marinig ko ang salitang mapahiya, nakita ko kung ano talaga ang motibo niya.
Hindi lang dahil kailangan nila ngang pera kundi kailangan nilang mapanatili ang imahe ng isang napakabait na anak na palaging nakpo-provide. Kung sino man ang magdusa para lang sa imahe niya, ay hindi mahalaga kay Aling Elena. Dinagdagan pa niya ang sinabi niya pinahina ang boses, pero punong-puno ang pait sabi ngang iba magaling ka raw diyan sa trabaho mo bilang auditor. Magaling nga, pero alam mo lang ipagmalaki ang sarili mo sa mga taong hindi mo kilala. Salo nga, bahay dapat alam mo kung sino ang dapat respetuhin para hindi na ako nagsasalita ngang masama. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kayang sabihin ng biyenan ko, pero alam kong kapag lumaban ako gagamitin niya ito para palabasin na isa akong masama bastos at walang galang na manugang. Kaya naman pinili ko ang ibang paraan. Sumagot akong isang magalang na opo at nanatili ang respeto sa tono ko. Naintindihan ko po? Akala ni Aling Elena ay pumaya na ako kaya siya nabigay ngang utos ay transfer mo agad ngayong hapon. Huwag mo nang hintayin na tawagan pa kita ulit. Pinatay ko na ang tawag. Nanatili ang daliri ko sa screen pero ang pakiramdam ko ay biglang nanlamig. Hindi dahil sa hinihingian ako ang pera kundi dahil sa paraan ang paniningil niya na parang ako ang kahera at siya ang palaging customer na may karapatang magalit. Naupo akong 1 minuto at saka ko binuksan ang call recorder sa telepono ko para ay safe nang maayos ang usapan namin. Wala akong balak na gumawa ang bitak para sa sinuman na kasanayan ko lang talaga sa trabaho ko. Madaling magsalita. Pero mas mahalaga ang ebidensya. Kung ano ang sinasabi dapat ay may patunay. Ganun din sana sa pamilya. Tumayo ako para kumuha ng tubig at uminom ng isang lago bago umupo ulit. Sa halip na tawagan si Marco para makipag-uwi binuksan ko ang family expense file namin. May idinagdag akong isang bagong linya, nang hihingi si Aling Elena ng dagdag na 5,000. Pagkasulat ko hinigumaan ang pakiramdam ko, naisip ko na, ang pabor na ito ay napaaga masyado sobrang bilis at masyadong direkta. Kung ang isang ina sa probinsya ay kailangan lang talaga ng pambili ng gamot at pang-araw-araw, bibihira sa kanilang magdeman na parang may sinusundang script. Hindi ako nagpadalos-dalos na bumuo ng desisyon kundi pinairal ko ang pagiging auditor ko. Inisa-isa ko ang mga transactions namin petsa at ang mga perang lumabas at pumasok sa account namin. Sa isip ko dahan-dahang nabubuo ang lahat na parang isang accounting ledger kung saan tiyak na nalilitaw kung alin ang hindi balanse. Pumasok pa rin ako sa trabaho nang hapong iyon umaten ng mga meeting. At sumagot ng ma-email na parang walang nangyari. Pero sa luplup ko may isa ng malaking harang ang naitayo. Mula ngayon hindi na ako maniniwala sa mga kwento tungkol sa pagiging mabuting anak. Susuriin ko na ito gamit ang numero at ang manumero ay hindi marunong mambola o matakot. Hanggang dito muna ang ating kwento. Nakakalungkot isipin na ang pera na dapat sana ay tool para sa ginhawa ngang pamilya ay siya pang nagiging mitsangang pagkasirangang tiwala. Sa tingin niyo tama ba ang naging hakbang ni Nika o dapat ba niyang hinayaan na lang ang biyenan? Niya para sa ikakatahimik ngang lahat maraming salamat sa inyong pananatili hanggang sa dulong bahaging ito. Huwag ninyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa susunod na parte ng ating kwento. Mahalaga sa amin ang inyong opinion kaya ay comment niyo na ang inyong salubin sa ibaba. Hanggang sa muli nating pakikita sa ating susunod na episode dito lang sa ating channel. Salamat at ingat kayong lahat.